Bye. Maayong aga! Ngayong araw nga pala ang pag-alis ko papuntang Kalibo. Kaya nag-energy lang muna ako para kapag sumakay na ako ng sasakyan ay hindi sumama ang pakiramdam ko. Syempre dahil bagong gising, tulala mode muna. After ko nga mag-energy, dumiretso na rin ako sa CR para maligo dahil kailangan kong umalis ng maaga. And then, nakabihis na rin ako and then nagsusuot na lang ako ng sandal. Sa mga oras na to, alam pala nila Papa na alis ako, kaya naman hindi pa ako nakaalis, si Papa ay nagising na rin. Kaya kausap ko dito si Papa habang na nagsusuot ako ng sandal. Pupunta kasi ako sa opisina sa Kalibo, kaya kailangan ko magsuot ng sandal pero naalala ko, aapak pala ako sa buhangin, kaya nagpalit ako ng rubber shoes. Kailangan kasi naka-formal attire, gawa ng kailangan kong pumunta sa opisina. I gonna go now. Love you too. Papa will be here. See you later. I will close the door. Bye. Lakat ako pa. Ikaw na bala kay dyan. Patsun ko lang iwag. Ikaw na bala kay dyan. Kay say pa. Ara din yung latoy. Bye-bye. Sa may port, kuya. Pagdating ko dito sa may Cagban Port sa Boracay, meron ditong 7-Eleven. Pumunta muna ako dito para bumili ng mga kailangan kong bilhin. Dahil kailangan ko ng wipes at kailangan ko rin ng sunblock. Pagkatapos ay dumiretso na rin ako sa cashier at nagbayad. Pumasok na rin pala ako dito sa may non-tourist area. Dito ako sa may Aklanon dahil residence tayo ng Boracay. Pagkatapos ko kumuha ng ticket boat, pumunta ako ulit dito sa may workers area. Ayan, pamasa ng barangay ID. Basta sundin lang yung mga nakalagay ng mga arrow hanggang sa makakuha ka ng ticket boat. Dito sa Boracay, kapag may mga asikasuhin ka na talagang importante, kailangan mo pa talaga tumawid sa Kalibo kasi wala dito talaga sa isla ng Boracay. Halimbawa, mag-process ka ng driver license, kailangan mo pumunta ng Kalibo. Kapag bibili ka ng oxygen tank, kailangan mo ring pumunta ng Kalibo o kaya sa Katiklan. Talagang maganda tumira dito sa Boracay pero mahirap yung mga ganitong yung may mga basta may mga mahalaga kang lalakarin. Kailangan mo talaga bumiyahe pa sa malayo. Niyaya ko na nga si babe na lumipat na lang kami sa like city, kung saan malapit sa mga hospital sa city, yung mga ganyan. Pero hindi talaga, ayaw talaga ni babe. Hindi ko naman siya masisi. Syempre, 25 years na siya dito sa Boracay kaya mahirap na din sa kanya ang maglipat. Sa mga oras na to, kakaalis pa lang ng L3 na sinasakyan ko galing Katiklan papuntang Kalibo at ito nga talagang sumama ang panahon dahil umulan pa talaga. Mainit pa sa Boracay nung umalis ako, pagdating dito sa Katiklan ay talagang maulan. Dahil malayo pa nga ang babiyahiin, nagtulog muna ako dito para pagising ko nasa office na ako at ito na nga pagdating ko sa office ay nag-sign up na rin ako ng mga important details ko. At dahil mali ang blood type na nilagay sa akin, nagpakuha na lang ako ulit ng blood type para malaman ko talaga kung ano ang exact na blood type ko. At huli ay pumila na rin ako para sa panunumpa. Okay. Tapos na ako mag-process. Sasakay na lang ako ng tricycle papuntang City Mall. Tapos, magla-lunch. Kasi hindi pa ako nakapag-lunch. Gutom na ako. Ah! Kailangan ko yata maglakad. Nakasakay nga rin pala ako ng tricycle papuntang City Mall dahil doon ako magla-lunch. At para malapit na rin sa terminal mamaya sa pag-uwi ko after ko mag-lunch. Dito na lang. Thank you. Thank you. Kain na ako ng lunch. Gutom na ako. Pagpasok ko nga dito sa may City Mall sa Kalibo, ito agad ang nakita ko ang Delidos at nagpa-order na nga rin ako nitong isa, gawa ng nauhaw na rin ako. Malaki-laki nga pala ang City Mall dito sa Kalibo dahil napakarami nilang food cart na nakapila dito kaya marami kang mapagpilian. Habang naghihintay nga ako ng aking milk tea, talagang tinitiis ko na lang ang gutom at uhaw ko dito dahil talagang nagugutom na ako. Gawa na nga na nag-energy lang ako bago ako umalis ng bahay. At ito na nga, sa wakas makakainom na ako ng milk tea.
Dito nga sa food court nila ay sirado ang mang-inasal kaya naman napili ko na lang na kumain ng Jollibee. At dito nga napansin ko ang 2 pieces ng manok nila ay 184 lang samantala sa Boracay 200 something na. At kumain na nga rin pala ako dahil gutom na si Inday nyo. Pagkatapos ko nga kumain ay naglalakad na ako palabas sana ng City Mall pero nakita ko itong toy shop at naalala ko nga ang anak ko, nabigyan ko ng pasalubong ang anak ko nito. Hindi mahilig ang anak ko sa pasalubong, hindi siya nasanay na tuwing aalis kami dala kang pasalubong pero wala lang, naisipan ko lang na dalhan siya ng pasalubong kahit na hindi siya humihingi. At ito nga ay may napili na nga akong sanggoko. Marami nga palang mapagpilian dito, sabi nga niya meron daw silang shop dito sa Boracay pero yun nga lang, times 2 times 3 na daw ang presyo kasi Boracay price. Syempre maraming turista sa Boracay, talagang tataasan nila ang presyo. At ito na nga, nakabili na ako ng pasalubong para sa aking anak. At syempre nakita ko nga dito ang Watson at tagtigil din ako dito para bumili ng red lipstick. Dagdag collection lang. Sa harap nga pala ng City Mall Kalibo mismo ay ang terminal papuntang Katiklan. Kaya dito na rin ako sumakay ng van papuntang Katiklan. O di ba kita nyo yan, pula na ang labi ko. Kanina nude, ngayon pula na. O di ba? Ginabi na nga pala ako ng uwi at dito nakaramdam na ako ng pagod. Antok pagod na hindi ko maintindihan. Kaya tumigil na rin ako sa Andox dito sa Boracay para bumili na lang muna ng uulamin namin dahil wala na talaga akong oras para magluto pa dahil talagang ramdam ko na ang pagod. Bumili na rin ako ng lomi. Dito na nga pala ako sa bahay kaya naman ito natuwa si Bella nung makita ako na nakabalik. Ayan, excited na siya tumakbo. Wait lang, come here. Takbo. Miss ako ni Bella. Dito na ako sa bahay. Hi, babe. I need cuddle. Humingi na nga ako ng yakap sol galing sa kanilang dalawa para lang mabawasan ang pagod na naramdaman ko ngayong araw dahil nakakapagod talaga guys magbiyahe lalo na kung sa malayo. Masaya ko na nakauwi ako ng safe. Ang hirap magbiyahe sa malayo dahil sila ang nasa isip ko. Thank you sa Coke, Bell. Naku.